Exchange update tayo guys, no, kung paano ba daw mag-withdraw ng Hamster Combat sa EB Exchange, no. Pero ito nga, nagbasa ako dito, so pumunta ako sa Discord niya, tapos tinignan ko yung docs nila kung paano mag-withdraw kasi hindi ko rin ma-figure out, no. So dito pala, can I withdraw my Hamster Combat tokens directly? Ang answer is no guys, no. So ang bulok, no, ang bulok ng EB Exchange kasi hindi natin ma-withdraw si Hamster Combat. Na Hamster Combat siya. Ang kailangan natin is isa-sell siya into USDT. Tapos ang ma-withdraw natin is USDT only. Okay? So eto guys, so sa number 2, I sold my hamster spot position. But I don't see the USDT in my withdrawal. So punta tayo sa EB Exchange natin. So open natin yung MetaMask natin kasi nandito yung EB Exchange natin, di ba? Sa browser lang po ng MetaMask, no? Kasi mahirap mag-connect ng wallet pag sa ibang ano eh. Okay, so Ethereum, nasa Ethereum ako. Punta tayo dito sa browser ng MetaMask. Okay, no? So sa position, check ka natin. Ayan, no, makikita ko dito, meron ng balance na 1.7 USDT. So 1.7 na lang guys yung sa akin, no. 1.7 na lang. Ang gagawin natin is withdraw natin is eto, yung 1.7 USDT. Kasi guys, yung di ko kasi na video, no, na basta makikita nyo yung yung account nyo dito sa trade. Punta kayo sa trade. And then hanapin niyo ito, ayan, no, i-search na lang diyan hamster spot. And then makikita nyo yung account nyo dyan sa position dito na meron dito close eh. Hindi ko kasi guys na video kagabi kasi na-close ko, napindot ko yung close. And then nag-close na nga yung position ko and then naging na siyang USDT. Pagpunta kayo sa account nyo, so ito, no, USDT na siya, 1.73 USDT. So pag i-withdraw mo yan, so yun, no, pinindot ko lang tong max, ayan na, and then start withdraw. So yan, time lang natin, no, makaka-withdraw ba tayo. So yun nga guys, no, so sinel na natin siya into USDT. Okay, may problema pa. MetaMask doesn't verify custom net, so only approved net researchers. And then yun, sa EB chain pa pala siya mapupunta, no. So yung sa akin kasi 1.7 USDT na lang. So actually, pag need pa yun ng gas fee, kung makikita natin sa documents nila, punta tayo sa documents. Okay, so dito, are there any withdrawable limits and fees on EB? So answer is yes. Please ensure you have at least 1 USDT, no. So 1.7 lang yung sa akin guys, no. Yung hamster ko, yung value ng na-grind ko na hamster, no, is 1.7 lang. Grabe talaga yung si hamster. Kaya move on na lang eh, bawi na lang sa iba. Pero for the sake sa madami kasing nagko-comment sa inyo, madami naghanap ng video kung paano mag-withdraw sa EB Exchange, so i-withdraw pa rin natin. So yes, please ensure you have 1 USDT available funds before initiating withdrawal. So kailangan nyo pa ng 1 USDT bago kayo maka-withdraw. How do I withdraw USDT on EB? So yun na, na-click na natin yung EB, no? So punta na tayo ulit sa EB. I mean yung withdraw. Eto guys, so i-confirm nyo lang to. Then switch network. Kasi ayan, sign nyo lang. Kasi si EB pala guys, network din siya, no? Parang si Ethereum, ganyan, di ba? Kung makikita nyo. So eto, ang gagawin na lang natin dito is i-withdraw natin. I-withdraw natin ulit. Sign lang natin. Okay guys, so operation success na, no? So i-check natin sa natin. Magki-claim to wallet pa pala guys. So i-wait muna natin ng 15 minutes. So from EB chain mapupunta sa Arbitrum 1 natin. So 15 minutes, no. So i-pause ko muna to. Ay wait lang. Silip muna tayo sa wallet natin. Sa wallet natin, eto na guys, no. So EB chain, no. Ito po yung EB chain. Parang yan, pwede mong palitan yan sa
Ethereum, ganyan, Arbitrum. Since dito nakalagay dito na from EB chain to Arbitrum 1, punta kayo sa wallet nyo. So, mapupunta daw sa Arbitrum 1. So, dito sa Arbitrum 1 ko, hintayin na lang natin na mapunta dito yung USDT. Pero, kailangan pa natin, saan na yun? Ayun na, processing na. Ay, ito, dito sa claim to wallet. Dito sa claim to wallet, kailangan natin hintayin tong 13 minutes bago natin feeling ko meron pang claim dito para mapunta from EB Exchange to Arbitrum 1. So kayo, kung worth it pa ba withdrawin yan, withdrawin nyo rin. Kung nakakuha kayo ng $50, sige, withdrawin nyo pa rin. Ganun lang naman mag-withdraw. Pero kung hindi na, wag na lang guys, no? Kasi may gas fee pa to 1.7. Mamaya hintayin natin kung may gas fee pa, no? Mababawasan pa tong 1.73 natin, no? So, yun. Pause ko muna. Okay guys, so eto na, pagbalik ko na. So, claim na siya na. So, pindutin na lang natin yung claim. And then, switch network. Kasi dapat nasa EB to. Then, sign lang. So, ano nang nangyari? So, ulitin natin, no? Sira talaga tong si EB, no? Claim. Then, sign again. Checking daw. So, ganun lang naman guys, no? Claim, sign. Then, operation success na daw. So, wala na dito. Nag-0-0 na. So, check natin kung pumasok na sa Arbitrum natin. Wala pa naman. Yung Ethereum ko, yan lang yun. Yung value niya talaga $14. So, wala pa naman pumasok. So, refresh natin. Ayun. Import. And yun, 1.73 USDT. So, yun guys, no? Tignan nyo na lang kung worth it pa by claim yung nasa EB Exchange, no? Hindi na. Pumasok na guys, no? Ngayon, kung isend ko yan sa exchanges, hindi ko din yan mabebenta kasi 1.73 na lang. Gagawin ko na lang dyan siguro is isasabay ko na lang pag may ibebenta akong malaki. So, kunwari, ibebenta ako ng 100 USDT, pwede ko isabay ito. Ngayon, pag i-claim nyo naman ito papunta sa, kunwari, sa Binance nyo, ganun. So, punta tayo sa Binance. Kunwari, dito sa Binance, punta lang kayo sa wallet. And then, click nyo lang yung deposit. Tapos, USDT. Yan. USDT. Ang i-deposit kasi natin USDT kasi nga USDT yung nandito, di ba? USDT. So, yan. So, punta tayo sa Arbitrum na. So, Arbitrum kasi yung nakalagay. Doon nakalagay, no? Arbitrum, guys, na. So, kung ano yung nandito, yun yung, ito kasi yung mga network. Yan, mga network ang tawag dyan. Kaya, pag pipili ka ng network dito, Arbitrum na. Ito yung choose network ka niya. Arbitrum po. And then, ang ikakopy mo dito is yung deposit address. Yan. Then, dito, ayan, click nyo yung USDT nyo. Nakopy na natin yung deposit address. I-send nyo. Click send. Paste natin dito yung nakopy natin na deposit address. Yan. Next. And then, ano lang natin, use max. Yan. Then next. Then, send lang natin. Click nyo yung send. And yun, transaction complete. So, punta tayo sa Binance. Check natin kung pumasok. So, ayun, nakita natin, processing 1.73, no? So, ito guys, yung Binance kasi ginagamit ko lang to sa Saud ko kasi nagtatrabaho ako dito sa, sa Web3. Nagtatrabaho ako sa Web3.
To, kung makikita nyo yung mga deposit yan guys, kasi dito ko pinapasok yung sahod ko at dito rin ako nagbebenta kasi subok ko na yung P2P dito sa Binance. No? Hindi pa ako na scam sa P2P ng Binance. Kaya dito ko pinapasok yung sahod ko guys. And yes, meron pong trabaho sa Web3 no. Kung basta gagawa natin ng content niyan kung paano magtrabaho sa Web3. Pero syempre kailangan nyo ng alam nyo kung paano yung mga ganito, yung mag-deposit, ganyan, mga kung ano, basic sa crypto, ganito, ganyan. Pero lang naman ako, yung trabaho ko is moderator para akong customer service na. So, confirming, 3 minutes ngayon, pag pumasok na yan, pag na-complete na yan, parang itong mga ito, is isal nyo lang, punta lang kayo sa P2P, and then isal nyo. Pero, hindi kayo makakapag-sell ng ganun kaliit, no? So, ito, mga minimum nila, 30,000, ito ganyan. No, actually, ang minimum dito sa P2P is 1,000. Ay, 2K nga eh. Pero meron din 1,000 alam ko. Ayan, meron naman mga 1,000. Ngayon, lalagay ko na lang yung meron akong video sa YouTube kung paano mag-sell sa P2P. Ngayon, kung kunwari, ang na-claim ng sa inyo, $50 yan, pwede nyo i-sell sa P2P yan. Ilalapag ko na lang yung video ko from my YouTube channel kung paano magbenta ng USDT sa Binance. So, yun lang guys, no? Congrats sa mga pumaldo. And then sa mga hindi naman pumaldo, bawi tayo sa ibang airdrops. Lalagay ko na lang din yung iba pang airdrops na ginagrind ko dyan sa comment section. So, yun lang guys. Viewers natin dyan sa YouTube, no? Meron po tayong Facebook page. Follow nyo lang to guys, Carlo and Web3. Kasi mas active ako dito, no? So, ayun, no? Dami ko ding mga may nag-comment, no? Dito si yung halos lahat ng content ko. So, yun lang guys. Yes po. So,